Magandang hapon. Magandang maulan hapon sa ating lahat. Magandang hapon mga katambay. At pasensya na no kasi naninibago tayo. Pilot episode po ito ng Chronicle on Air. Kasama natin si Comfy Manalo, siyempre no si Attorney Lourdes Mangawang. Ako po si Charlie Manalo. At siyempre ako naman po si Comfy Manalo, ang inyong katambay sa Chronicle on Air. Ako naman po si Attorney Lourdes Villamar Mangawang. Nagpapasalamat ako dito sa dalawang kasamahan ko at ako ay inimbita nila na maging part ng programang ito. And I hope marami ako mako-contribute at gusto ko sana ang ating mga mamamayan ng Pilipinas. Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat na nanonood, taga-subaybay dito. May matutunan naman tungkol sa batas at tungkol sa Bureau of Customs na ang laki ng influence nito sa ating buhay, sa totoo lang. Pero maraming hindi nakakaalam kung ano ang nagiging influence ng Bureau of Customs. Attorney, marami ka talagang mako-contribute dito. Marami ka kailangan matutunan ng ang hindi alam ng tama ka attorney, ang hindi alam ng mga mamayang Pilipino. Lahat ng ginagamit natin ngayon dumadaan sa Bureau of Customs sa mga pantalan. Kahit yung maliit na tamtax o karayom o kahit yung mga pagkain nakikita, lalo yung mga damit na sinusuot natin, yung mga ukay lahat yan dumaan sa pantalan na hindi nga dapat dumaan dun yan Actually, sige attorney. Yung mga laruan ng mga bata at saka akala nyo lang yung mga shampoo, toothpaste, locally made yan, pero ang mga materyales na ginagamit para mag-manufacture, para gumawa ng shampoo, toothpaste, sabon, yan ay karamihan ng mga yan ay imported. Kaya pag walang supply ng mga raw materials para dyan, syempre konti lang yung produkto at nagmamahal. Ang customs po talaga, pag nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Pag naubusan tayo ng imported na rice, kasi the Philippines is now the biggest importer of rice in the whole world. Pag naubusan tayo ng imported rice, magiging 70 pesos per kilo na ho yan. Kaya papasalamat ho tayo kay President BBM at talaga namang tinulungan niya yung mga farmers and at the same time yung mga importer tinulungan niya. Kaya nakakapagbenta ng 20 pesos. Malaki na bumaba. At tama ka attorney, sana nga let's give credit sa Marcos, lalo yung sa tatay niya, diba, yung panahon ng kasi ang hindi alam ng mga mamayang Pilipino, since panahon pa ng mga Kastil, ang Pilipinas ay importer na ng bigas. At for the first time in history, nung 1980s, nakapag-export tayo ng bigas sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa kanyang masagana 99 program. Sana nga lang maituloy-tuloy yan nung kanyang anak ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos. Dapat from exporter to importer. Oo nga, tsaka alam mo, ako ay mahilig magbiyahe for official trip and yung private trips ko. Alam nyo ba, nung ako ay estudyante sa UP, matagal na yon, hindi ko sabi. Ang karamihan ng kaklase ko ay galing sa iba't ibang bansa. Marami akong kaklase na galing sa Thailand. In fact, ang naging Secretary of Health nila doon, Secretary of Agriculture, graduate sila ng UP. Dito, yung panahon ni Marcos, nagkaroon tayo ng Erie? Sa Erie,
Institute of Rice, International Rice Research. International Rice Research Institute. Institute. At dyan po nag-aral ang mga taga-Vietnam. Dyan nag-aral ang mga taga-Thailand. Thailand. Ngayon sila na ang biggest importer. Nag-aral lang tayo sa atin. Nag-aral lang sa atin. Sa Sa UP. atin. At yun nga, nakakagulat, no, yung Vietnam naging exporter na ngayon ng Yes. bigas. Samantalang yung Agent Orange, di ba, talagang sinira ng ano yan, ng Vietnam War yung lupain nila. Yung Agent Orange, yung bomba yon na ginamit ng Estados Unidos sa Vietnam para yung mga lupain ng Vietnam ay hindi mapakinabangan. Pero ngayon, i-reverse nila yung ano na yan, yung Ngayon, epekto ng orange. o saan galing ang ating mga jasmine rice? Mga Jasmine rice yata galing Japan. Japan. meron galing meron galing Thailand and Vietnam. Oh yeah, kasi iba't iba yung quality ng Oo. rice nila eh. Pero dito napamura niya, 'di ba, yung bigas. Nung 'di ba nung ipinangako sa atin yung rice tarification, sabi nila pag naipirmahan daw yung rice tarification law ng panahon ni Pangulong Duterte, bababa ang presyo ng bigas. Hindi naman bumaba, 50 pa rin mahigit ang presyo ng bigas. Meron Pero lang ngayon yumaman. bumaba. Meron nang bumaba, Meron lang mababa na yumaman ngayon. nung panahon ni May yumaman. Duterte. May yumaman. Ay, speaking of bigas yung babang ito hindi po to 20 pesos kasi member po ako ng Philippine Media Network. Mga media po ito, media practitioners, nagtayo po kami ng cooperative, no. Ayan, kasama namin sila Jill Samodio. As isa po sa programa nito magbenta ng yung mga magandang klaseng bigas, like mga Sinandomeng, Denorado, Jasmine sa mas mababang halaga kumpara sa merkado. Oo. Malaking baba nito. Actually, ang purpose talaga ni Presidente dyan, para dun sa mahihirap yan. Mhm. Tayo na hindi masyadong mahirap, mas mataas. Yung maarte. Oo, Maarte yung mas dila. mataas. Pero at least, tinutulungan ng ating Presidente yung talagang mahihirap. Ang laki ng binaba ng presyo ng bigas ngayon, ha. Mhm. Yung mga jasmine rice sa 44 pesos lang yata. Hindi, Samantalang nasa 50 pa rin. Ako walang jasmine, wala. Yung huling bili ko nasa mga 46, 44 pesos. Jasmine na 'yon at saka pandan. Samantala 50 pesos yan ng mga nakaraang buwan nung bago intensify ng administrasyon yung kanyang programa sa pababae. Siyempre, ang susi rito, no, yung Bureau of Customs. Oo, talaga. Natigil yung Kasi yung pag ang Bureau of Customs ay iniipit ng Bureau of Customs yung mga containers na may lamang mga bigas na nangyari yan nung time ni Duterte, libu-libong containers, no, at saka ni Noynoy din, no, libu-libong containers ng bigas ang inipit ng Bureau of Customs. Tsaka kaya nagtaasan ang presyo. At lahat, hindi lang yata bigas kasi lahat. Asukal. Pati asukal, pati yung manok at onions. Oo, Sabi yung nga, sibuyas yan. Nagreklamo na nga Napaka- ang PPA. Wala na silang mapaglagyan na mga containers. Wala na rin silang, lalo yung mga cold storage, mga containers nila. Punong-puno na. ng Kasi, sibuyas. sibuyas at manok. Oo, Kasi nakatambak doon, ayaw ilabas. At yun, ang kagandahan ngayon, no, kasi ito yung nakaraan pong administrasyon ng custom po, hindi po yung pang-national lagi ko pong nasusulat sa column yan, no, na medyo na pipilik ba natin itong mga binibira mo binibira natin. Mabuti po ngayon, no. Isa po sa inano ko doon yung letter of authorization, di ba? Letter of authority. Letter of authority, no, na nung nakaraang Customs Commissioner ngayon po nagkaroon tayo ng bagong talagang commissioner, si Commissioner Ariel Nepomuceno, at tinanggal niya na po yung LOA. Si Spinde. Hindi niya tinanggal. Hindi. Ipapaliwanag ko lang. Sige. Okay. Bilang author ng LOA. hindi ako author, pero isa ako sa mga nag-draft ng Customs Modernization and Tariff. At member ako ng technical working group noon ng Customs, and at the same time, during the 13th Congress, I was also a member of the technical working group. At ito namang LOA, or Letter of Authority, ay matagal na to nasa batas, nasa customs law. At nasa Tariff and Customs Code na ito, and ito ay ni-retain sa
Customs Modernization and Tariff Act. Yan yung ating bagong customs law. Ang pinagkaiba, dati yung LOA, Letter of Authority, pwedeng mag-issue niyan ang District Collector of Customs. In fact, when I was District Collector, nag-i-issue ako niyan. But then, sa TCCP, yun, dito sa CMTA, only the Commissioner of Customs may issue a Letter of Authority. Ano ang purpose? Bakit tinanggalan ng power ang District Collector? May mga allegations nga it was being abused. So, ginagamit for extortion. Yun. So, ngayon, only the commissioner has the authority to issue a letter of authority. Ito, ano nga ba yung letter of authority? Yes, Man? ang definition nito sa letter of authority under sa section 224 of the Customs Modernization and Tariff Act is that it is a written authorization. Kailangan may kasulat, may dokumento. It is a written authorization signed by the Commissioner of Customs in the exercise of the power to inspect and visit. May power kasi ang Bureau of Customs to check, to inspect, no, and visit premises, warehouses, private warehouses or shops, stores, yung mga tindahan, yung palengke, gano'n, no? May power kami na mag-inspect and to check the goods, no? Kung nagbayad ng tamang tax. Yeah, kung nagbayad ng tamang duties and taxes. Actually, in practical terms, ito ay raid. Pag sinabing magre-raid ang customs dyan, ang pwede lang i-raid ng customs through a letter of authority ay yung private warehouses and yung mga shops, no? Hindi ho kami pwedeng mag-raid ng bahay, no? So ang ang dokumento ay tawag letter of authority, in effect, no, in short, it demands the owner of the warehouse, the owner of the store to present to Bureau of Customs officers, no, proof of payment ng duties and taxes. So, titingnan niya, pag grade niya yan, titingnan niya, i-inspectionin niya, no? Titingnan ko anong mga laman ng bodega, anong laman ng tindahan. At sasabihin sa may-ari, kailangan mag-produce kayo ng dokumento na nagsasabing na itong mga kargamentong ito, itong mga paninda nyo, nagbayad ng duties and taxes. Duties and taxes. Kasi, alam nyo, maraming ding nakakalusot sa customs. O kaya, yung mga hindi na dumadaan sa customs, dumadaan na lang sa mga private wharves, mga ganon. Sa laki ng dagat ng Pilipinas. Yes, kasi archipelagic tayo. Sa totoo lang, napakahirap i-monitor ang ating mga borders. Now, ang may-ari ng tindahan o may-ari ng bodega ay binibigyan ng 15 days. 15 days to produce proof of payment of duties and taxes. Ito ay pwedeng resibo galing sa Bureau of Customs na nabayad siya at saka yung kanyang goods declaration na nag-lodge siya ng entry. Ngayon, pag hindi siya nakaproduce ng resibo, within 15 days, mag-i-issue na ang district collector ng kung saan dumaan yung kargamento o kaya kung sinong may jurisdiction doon sa area na area kung saan located yung warehouse o yung tindahan, mag-i-issue ang district collector ng warrant of seizure and detention against all those goods na nakita doon sa tindahan. At yan ay lalagyan na ng Bureau of Customs. Kung bodega yan, isisil yan. No? Isisil at break not, may nakalagay yan, break not under penalty of law. Kung sino magbe-break niyan, ay kakasuhan ng Bureau of Customs. Tapos binabantayan din yan ng aming mga agents. So, yan yon. May mga requirements, no? Tapusin ko na lang para kumpleto. Bago mag-issue ang commissioner ng letter of authority, ano ba itong mga requirements na ito? Kailangan meron munang derogatory report. May magsasubmit sa commissioner. Meron ho kaming suspicion, nag-surveillance kami, in writing ito, on paper ito. May surveillance namin doon, na malaki ang aming paniniwala na yung mga kargamento doon ay hindi nagbayad
ng duties and taxes. So yan yung derogatory report. Pagkatapos pag sinabi ng commissioner, okay, we will issue a law, but first kailangan kung sino nagsubmit ng derogatory report, magsasubmit siya na execution plan. Paano niya i-execute yung i-implement yung letter of authority. Tapos yan, magre-raid na sila. Yun lang, ganun ka-powerful ang Bureau of Customs. We don't need a search warrant from the judge. A letter of authority is equivalent to a search warrant of a judge. Tapos, i-raid na nila. After naman ng raid, mag-iimbentaryo, and then magsasubmit naman ng after mission report. By the way, yung letter of authority must be accomplished by a mission order. Ano ba itong mission order? Nakapangalan dyan kung sino ang magre-raid, kung sinong mga customs officers ang magre-raid, sino ang team leader, sino ang magre-raid. Yan ang mission order. Requirement yan. Pag nag-raid, merong mission order. So, ibig sabihin tong LOA is part siya ng post-audit. Hindi pa. Hindi, kasi yung post-audit, papel-papel lang yun, sulat-sulat na lang yun. Ito, talagang nire-raid mo yung bodega at sinasarado mo, yung tindahan, sinasarado mo. Hindi nila pwedeng ibenta yung mga nakita ng customs dyan. Alam mo, maganda yung maganda yung on paper, maganda yung objective nitong LOA, maganda. At talagang mas masisinop natin yung collection sa mga imported goods. Ang problema lang po, nagkaroon ng aligasyon na ito ay inabuso at ginamit para nga sa extortion. Kasi ito nga yung naisulat ko, merong sinatawag na all-in, na Uy. Kasi dagdag ko lang, diba? Lumalabas dahil sa LOA na yan. Parang di ko alam kahit na nakalusot ka na sa kahit na nakalusot na yung kargamento mo sa customs, kapag ka ikaw ay napagsuspetsahan na hindi ka pa nagbayad, pwedeng balikan yung kargamento mo. Pwede pa rin hulihin. Nagbigay ka na para mailabas yung kargamento, and then meron pang susuna ka pa ng LOA. So, doble. Kaya maraming umangat. Aligasyon lang po ito, Kaya nga, nung sinulat ko, sabi ko allegedly. Gusto ko sana nga ma-interview nga or mag-react doon sa column ko. Wala namang sumagot. Yun ang aligasyon. Actually, may mga allegations nga na ganyan, May mga allegations nga ganyan. Kaya si Commissioner Ariel Nepomuceno issued a memorandum addressed to the Deputy Commissioner for Enforcement and the Deputy Commissioner for Intelligence. Kasi ito yung dalawang groups, Groups or units na in charge dyan sa pag-implement and recommend the issuance of a letter of authority. Doon sa memorandum ni Commissioner, ang sabi doon i-hold muna ang pag-issue ng LOA. Actually, siya naman yung mag-i-issue. So, ini-inform niya lang yung mga Deputy Commissioner, i-hold ko muna. At saka kung may LOA man kayo dyan, pending implementation, suspended ang implementation. Bakit nga ba? Ito ang nakuha kong informasyon. Kasi nga may mga allegations na ginagamit itong LOA. Papakita, hindi muna isa-serve. Pupuntahan muna yung bodega. Meron kaming LOA. Ayan ito ang pangalan ng tindahan nyo. Nandito, ito yung address. Andyan. Sige. Pwede pa namin itong hindi ituloy. Ipapakancel namin. Pwede pa namin ipakancel yan. Pero, kailangan umareglo kayo. Ayusin muna sila. Yun ang information na nakukuha ko. So that is the reason, at ang balita ko nga, nakarating nga ito daw kay President BBM. Sa Malacanang. Oo. Pero in fairness, ang masasabi ko lang, may benefits din talaga yung LOA. Maganda on paper. Maganda siya yung objective niya. Pero in any organization, meron talagang mga salbahe, So I would like to give the benefit of the doubt kay Commissioner Bien, at kay DepCom Juvie Max Uy, na hindi nila alam na gano'n ang ginagawa ng mga tao on the ground, nila on the ground. So usually yung mga nandoon sa baba ang gumagawa ng
ng kalokohan. Actually, hindi lang ang reklamo na tanggap namin, hindi lang yung pinapanakot eh. Iba pa nire-recycle di umano yung LOA. Oh, hindi ko alam yan. Mahina yata ako sa chismis. Ang So, marites po tayo. meron sa isang LOA, gagamitin nila yan sa ba't iba pang mga warehouses. Nire-recycle nila yung yung LOA pero para ang maparami yung mapupuntahan nila. Actually, ako yung primary author ng Customs Administrative Order implementing the letter of authority. So, kami yung gumawa ng implementing rules and regulations. Nandun naman sa implementing rules and regulations, dapat yung LOA is specified doon kung ano yung mga kargamento na subject ng LOA at saka specific address. Kailangan specific address. Kaya hindi ko maintindihan paano na re-recycle. Pwede mo lang gawin, i-scan mo yon. Meron kasing tatawag na OCR optical so scanning peke yung recognition. LOA na So, yun. yeah, kayang pikean yun eh. So peke. Kaya mong i-edit yan kapag may OCR software. Kaya nga ganun pala yun. ang sabi nga ng source namin, simple lang yan para wag na natin usapan yung droga, wag natin pag-usapan yung mga ibang mga smuggled na Sabi niya, tignan mo lang yung dalawang bagay lang. Yung vape tsaka yung ukay. Bakit maraming vape, maraming ukay, sabihin, marami nakakapasok. Yun yung Okay. So, kung marami talaga yan, ibig sabihin, pinalulusot yan ng mga Bureau of Customs employees. Ayoko magtuturo kung sino kasi wala akong personal information. Pero ito lang ang sinabi mo kasi droga, no? Ito lang yung pwede kong ipagyabang, no? Ang mga droga nung panahon ni former President Duterte dumadaan sa customs. Ilang beses namin na-discover. Isa nga ako sa witness noon. Pero itong panahon ni Presidente BBM, halos wala nang dumadaan sa customs. Tingnan nyo yung huli ng PIDEA. Ilan yung huli nila? Sa dagat. Sa dagat, Kasi wala na silang kakutsaba sa Bureau of Customs. Kasi sa amin, yung mga old-timers, bawal na bawal yan. Huwag nyong papatulan ang droga. Pwede ninyong patulan yung ibang smuggling dyan. Wag lang ang droga. Kaya ngayon, masasabi ko talaga, hirap sila sa customs. Hindi na dumadaan sa customs. Sa dagat na nahuhuli. Diba yung huli, diba? Almost 10 billion pesos. Mga 2 weeks ago. Yung sa Pangasinan tsaka sa Sambales. Pero hindi na bago yan yung sa dagat tinadaan yung Kasi di ba sa Leyte ba yun? Sa Leyte. Yung panahon ni panahon ni GMA yata yun. Hindi. Pangulong kay Noynoy yata. Kay Noynoy. Oo. Noynoy. Pero sa time ni Duterte, may nahuhuli ba sa dagat? Wala. Kasi Sa customs. dumadaan. Sa customs. Diba i-expose mo yung magnetic lifter? Yun. Kasi nga, may informasyon na may taga-customs na under the protection of the family, the first family, yung mga nagpapalusot niyan sa Bureau of Customs. Dalawa yun, di ba? Meron sa magnetic lifter, tapos yung meron isa pa cylinder. Cylinder. Yeah, cylinder. And I'd like to mention kung sinong nakahuli talaga noon, si Joel Pinawin. Kasi ang kwento niyan, yung sa cylinder, nakalusot na yan. Nakalusot yan sa customs. Nakalusot talaga. Pagkatapos tumawag ang Chinese Customs. Tumawag sa CIIS Director. Tumawag siya. CIIS, Customs Intelligence Investigation Service. Sabi nung Chinese Customs, merong nakalusot sa inyo na drug. Sinabi talaga, shabu. Ito ang pangalan ng consignee. Ito ang bill of lading number. Dineliver yan dito sa warehouse na ito. Kompleto. Mukhang parang parang yung Chinese, pinalusot na lang nila yon padalabas para masundan nila kung saan pupunta. So, lahat ng information binigay ng Chinese Customs sa CIIS. So, ni-raid nila yung bodega. Ni-raid nila yung bodega through a letter of authority to check. Ganon. Wala silang makitang droga. Wala. Tapos, ito si Joel Pinawin, nakita niya si Joel Pinawin ay siya ang supervisor ng CIIS sa Port of Manila. Joel, hello, kung nakikinig ka, kung sino mga kaibigan ni Joel dyan, pakisabi, binanggit ko siya.
Si Joel Pinawen kasi may experience siya dati na nakahuli siya ng droga, nakatago sa isang metal container. So, nung makita niya yung cylinder, metal cylinder, syempre, wala naman siyang x-ray eyes. Hindi niya makita anong laman. Nagtaka siya, ano kayang laman nito? Tapos naalala niya yung nahuli niya. So, sinutusan niya yung tao mo, kumuha ka ng lagare. Sa Bisaya, gabas. Yung boss niya umuwi na, pero siya ayaw. Sabi niya, wala, negative, sabi ng boss. Sabi niya, ayaw niya umuwi, hindi siya umuwi. Nagpakuha siya sa agent niya ng lagari. Nilagari niya yung metal cylinder. Lo and behold, merong shabu. 400 kilos of shabu. Grabe, no? Oo. So, alam mo, experience matters, and congrats ulit kay Joel Pinawen. Ngayon, yan yung yun nga, inimbestigahan na kung sino ang fixer. Fixer ng shipment na yon. Yun na yung si Taguba. Oo, nakakulong siya ngayon, ba? Nakakulong siya ngayon, so ngayon. nagkaroon ng Congressional Inquiry, House of Representatives. I was there naman kasi nandun ako, present ako doon. At yun, narinig ko, sinabi ni Taguba, tumawag daw si Paulo Duterte sa kanya for that. Sinabi niya talaga doon. Actually, hindi niya, binulong niya yun sa executive session niya talaga sinabi na pinakiusap sa kanya yun na ni former congressman. Pinakiusap as in ina-arbor sa kanya. Hindi siya talaga yung protector doon. Kasi alam mo itong mga players, ganyan, hindi naman sila may-ari ng kargamento. Si Taguba hindi siya may-ari ng kargamento. Siya lang ang nagproproseso sa customs. Same kasi broker. Hindi siya broker kasi hindi siya licensed broker. Hindi siya licensed, hindi siya nakapasa ng board exam, hindi siya nag-aral ng customs ad, kundi siya yung fixer. Actually, fixer talaga. Player ang tawag namin diyan, pinapaganda lang yung pangalan, matawag na fixer. So yun, marami siyang hawak, iba't iba ang may-ari. Pero ginagamit meron siyang consignee na tinatawag diyan consignee for her, which is allowed by the CMTA, no? So ginagamit yung consignee niya, nilalagay sa pangalan niya yung kargamento. Tapos siya yung may connection sa customs at siya ang nag-ikiusap sa para ma-release agad. Ito ay na-release agad at yun ang sinabi niya dun sa mga in an executive session na ang kargamentong yan ay kay Paulo Duterte. Oo. In fact, pero hindi nakasuhan si Paulo. Ang Yun nakasuhan lang siya. Siya lang At walang nakasuhan sa customs. Wala talagang nakasuhan. So ngayon, nag-open ulit ng investigation ng Quad. Yun na sinabi ni Taguba. Yung totoo. Yan ngayon. So I think the result, the findings of the Quad committee were transmitted to the Department of Justice. Nakakapagtaka lang sa higpit ng proseso sa loob ng customs, nakalusot yan, and then walang nakasuha sa loob ng customs. Wala kasi, siya green lane. Alam nyo ba yung green lane? Hindi na siya dumadaan sa documentary and physical examination. Pero di ba ano po yung green lane? Ang China, di ba? Hindi ba green lane ng China? Kaya nga yun, nakakapagtaka. Kaya nga yung hepe ng risk management unit at saka yung hepe ng account management office na sibak sila pareho. Kasi pag bagong consignee kasi yun yung consignee na ginamit, dapat ibibigay ng Accounts Management Office ang kanilang pangalan at ang TIN sa Risk Management Office. Kasi ang Risk Management Office ang nagbibigay ng mga criteria kung green, para yellow, kung red. green, yellow, red. Random yan sa computer. I-encode lang yan sa aming system na ito ang mga new consignees TIN. TIN lang ang ine-encode sa aming E2M system. So pag lodge ng importer, ng broker ng kanilang goods declaration, ilalagay doon yung TIN
pag yung tin mo nandoon na sa naka-encode na sa computer na yan ay high risk, automatic yan. Ang problema yung Accounts Management Office, hindi siya nagbigay sa Risk Management Office. Hindi niya binigay yung tin number sa yung consignee. Kaya tuloy-tuloy lang siya. kaya na green lane. Green lane siya. Walang inspection, walang documentary inspection, wala ring physical inspection. At yan din, hindi rin dumadaan yan sa collector, sa port, sa district collector. Hindi yan dumadaan. Yung computer na ang nagpa-process niyan. Kaya nakalusot. So, obviously, bakit hindi binigay ng... Sino nag-green lane nun? Sino nag-approve ng green lane? Yung computer. Based doon sa mga criteria na binigay ng Risk Management Group, dapat yung mga new consignee kasama yun sa criteria. Kaso, i-encode ang lahat ng TIN number ng mga new consignees. Kaso, hindi na encode sa computer. So, walang file, kaya siya green lane. Kaya siya green lane. Wala siyang hindi file. siya high risk. So, may defect din talaga yung aming system. Ang sinasabi ko lagi ganito, yung mga system natin, yung mga tools natin, maganda yan kung maayos ang paggawa din ng Bureau of Customs. Kasi ang isang tool, pwedeng gawin sa masama. Kasi garbage in, garbage out yan, di ba? Exactly. Ang computer kung walang ipaprocess yan, natural. Yes, kung hindi naman i-encode ng customs officer yon, no? Wala siyang basis, di ba? So, i-green lane ng computer. Oo, so yun ang nasibak. So, dire-diretso yung paglabas. Nasibak ang hepe ng Accounts Management Office at ang hepe ng Risk Management Group. Pero, hindi sila nakasuhan. Ang nakasuhan lang yung fixer, si Taguba. At ang yan, pag ganyang amount ng droga, capital punishment yan. Capital punishment which is yan, like imprisonment and non-bailable. Kaya ilang years na yan si Taguba na nandyan, nakakulong. Kasi circumstantial lang yung doon sa sa risk management pero hindi, ito sinabi naman ng isang congressman, I think si Akop or one of the congressman, na nung tinigil nila, sinabi niya, napanood ko, tinigil namin ang investigasyon kasi natakot kami. Anak ng presidente yung involved. Sinabi niya yan. Kasi tandaan mo yun, tinigil yung investigasyon. Oo, tinigil yan Tinigil yun ang investigasyon sa House of Representatives kasi natakot sila kasi ang involved nga, anak ng presidente. In fact, tandang-tanda ko yun kasi pinapa-attend ako ng hearing noon, nandun ako Pero ngayon, hindi na sila presidente. Kaya nga, nag-quad, hindi na sila natatakot na talagang usisain yung kung ano talaga ang nangyari noon. Sana, pwede siguro, si Taguba, hindi siya pwede hindi siya pwede mag-state witness Hindi. Kasi directly involved siya Ang state list involved bang ang least state witness guilty. Least guilty hindi siya least guilty, Hindi siya yung facilitator nag-process sa customs. Siya yung fixer Pwede pero lang siya mabigyan ng mitigating. Mapababa lang yung niya mapababa. Pero critical yung niya na yun, yung testimony niya na kung talagang in open court idideklara niya na aaminin niya na nakausap niya mismo, magte-testify siya. Oo. Yun. So, hindi pa natin alam kung magte-testify siya. Pero I believe nag-testify na siya sa quad committee. Sa quad pero sa korte Kaya hindi pa ibang usapin alam, masalim itong Bureau of Customs dati ang alam natin, di ba, yung simpleng smuggling lang, yung mga palusot lang ng syempre sa undervaluation para sa tax, di ba? Ngayon, droga talaga dumadaan, nakakatakot. Di ba? Saka tunay tonelada kung dumating noon, yung mga huli nila noon At saka, di ba, yung sa dataan ko pa ron, yung nung ni-expose siya yung magnetic lifter na yan, ang speculation is yun lang nahuli pero meron pang mga naunang pinalabas. Meron yun. Pinahuli lang yun para masabing meron lang accomplishment. Pero meron pa daw mga nauna yun yung sabi. Yun yung information and ako ay hindi ko alam kung totoo. Kasi kung talagang speculation lang yan. Kung talagang nababawasan yung droga nung time na yun kahit naman ongoing yung drug on war ang sa kalsada, hindi naman nababawasan yung droga sa kalsada. Yung kahit na height ng height nung drug on war noon or war on drugs,
nababawasan yung mga nagbebenta, napapalitan naman kaagad-agad. So, nag-iiba lang yung nagbebenta sa kanila. Bawa ito, natokhang. Bukas, pag may kapalit na yan, di ba magbebenta sa kanila eh. Yeah, tsaka yung may reports na in the past, nire-recycle. Mhm. Huhulihin ng PIDEA, hulihin nila, Mhm. pagkatapos ibebenta, sila rin magbebenta Mhm. ulit. Kaya itong, baka sabihin nyo, panati ko o kay BBM, I'm not, hindi ako ni BBM. Si BBM, pinakita niya na dinestroy yung Mhm. droga. Mhm. To make sure, no? Hindi lang ito photo ops, Oo, yung no? pinasulog niya agad yung 10 billion Yes, na yun to eh. make sure na hindi na yan babalik Na-recycle. sa merkado, na Mhm. hindi i-recycle. Siya mismo ang naniguro na hindi na yan babalik ulit. Pero Sa attorney, ano? ang kasi naman diba, ang katwiran naman ng ano yan, ng PDEA saka ng mga kapulisan, na kaya nila kailangang i-preserve yung ano, yung mga droga na uhuli nila kasi ebidensya yun eh. Ganito yan. In accordance with the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kailangan munang mapresenta sa korte Mhm. yung ebidensya or ang judge pupunta doon kung asan nakatago yung droga, mag-ocular inspection siya. Pag napatunayan na sa judge, napakita na sa korte na, eto, ganito kadami yan, eto yan, talagang droga yan. After that, immediately, kailangan sirain for yan. destruction. Destroy yan. Kasi baka nga gamitin na ulit yan. Ibenta na ulit. Kaya natatawa ako yung sinasabi ni VP, trabaho ba ng presidenteng magsira ng ebidensya? Parang pinapalabas niya, ang tanga ng presidente naninira ng ebidensya. Hindi yan sisirain ng PIDEA hanggat hindi pa nape-presenta sa korte or may mga documentary evidence, may picture, may testimonial, no? May mga affidavit na ito yung naano namin. Ipipresente muna yan sa korte. Pag natapos na yung presentation ng evidence, that's the time saka pa yan sisirain. Kasi alam ko dati, kailangan bawas, sinabi mo, ang nahuli mo ay 2 kilo. So pagdating sa korte, kailangan eksakto 2 kilo yan. Dahil kung hindi 2 kilo yan, wala. Ano ang kaso? Dismiss. Dismiss ang kaso. Kasi yan yung yung kailangan yung chain of custody na walang ibang nagnakaw dyan, na-establish dyan. Lahat yan bumipirma. Pag imported yan, yung examiner, siya ang pinaka-crucial na witness. Pero may ginawa ni Attorney, PBM. bago natin tuloy yung discussion dyan, ha? Bino mo, pilot episode natin, meron ka na agad dito, mga fans mo nandito na, oh. Ayan. Si TP De La Rosa. Hi, Ma'am Des. I miss your fierceness. Ingat lagi. Thank you, Ma'am TP. O si Chit, Director yan, director siya. si Chito V. Acosta. Good afternoon, Ma'am Des. Okay. Mga taga-customs siya. Tama, Okay, pilot Chito. episode natin. Yeah, also, teka muna ha, gusto ko rin naman bumati sa 2 collectors. I'd like to greet District Collector Maita Acevedo of Davao. Congratulations for hitting your June target. Wow. Okay. Also, Attorney Creden Balgomera, who also hit the June target of the Port of Limay. Si Maita sa Davao. Sila lang yung binabanggit ko kasi yung iba negative. For June? For June? For June lang naman. Yung iba negative. Alam mo, hirap na At kasi. magandang balita yan para sa ating kasi syempre sa kumukuha ng panggastos ng ating gobyerno. Second, diba? ano yan, diba? Ang COSOS is second highest, collection agency. Ano yan. We contribute 20% of the collections. Kaya pag nai-hit ng customs ang target niya, yun, magandang balita yan para sa... Ngayon, magkano budget ng ang target ng customs? Trillion na, di ba? Nasa Trillion na. trillion na eh. 1 trillion something. Ang Kaya nga ang bigat-bigat, mahirap. Yung kasing BIR, lahat, kinokolektahan na yan, lahat, income tax, mga tindahan, kami sa imported goods lang kami. When in fact, out of the 110 million population of the Philippines, there are only about 30,000 registered importers. Ganyan lang kakonti ang regular importers. So kaya maraming hindi nakakaalam tungkol sa Bureau of Customs kasi konti lang ang nai-involve.
Pero Mhm. hindi alam ng mga tao yung araw-araw niyong pamumuhay ay apektado yan ng Bureau of Customs. Oh, lahat ng no. binibili nila, Oo. gawa sa customs yan eh. Hindi naman lahat, pero kahit sabihin, Marami kahit sa yung simpleng candy, yung raw material niyan, imported eh. oo. Ganyan. Kaya malaking talaga crucial yung papel ng Bureau of Customs no, sa ating ekonomiya. sa trade, sa kalakalan. Oo, at saka nakakatulong din kami sa exporters. Mhm. Mhm. No, sa exporters kasi yung mga exporters nag-i-import sila ng raw materials. Mhm. So pag mabilis namin nilang nire-release yung raw materials, mabilis din silang makapag-produce ng goods for export. Tsaka dapat mababa lang yung gastos Yung nila. yung production Yung cost. sa customs, production cost. Para maibibenta naman ito sa world market Mhm. na cheaper para we can compete with other countries for Mhm. the same products. Pero ito wala pang 1 week si Commissioner Wala Ariel. pa, last month, kaya Oo. Wala lang. pa. Ilang araw pa lang siya. Wala pa. Anong projection mo ngayon sa Alam mo ito, under his watch yung anong customs? si Commissioner is a very intelligent person. Okay. He was Deputy Commissioner for Enforcement and then Assistant Commissioner for PICAG. Nung enforcement ang Mhm. kanyang expertise Mhm. kasi, well, PMAer siya. Mhm. But I'm also very proud that he comes from my alma mater. Kaya lang ako, hindi ako Latin Honor graduate. Siya ay magna cum laude graduate po siya. Huwag niyo siyang malaitin. Siya ay magna cum laude graduate ng UP Diliman. At may pagka-intellectual yan, malumanay, Kasi ayaw tahimik. magpa-interview eh. Low profile lang kasi. Sabi niya kasi, work muna tayo. Pag Hmm. nagawa na natin, kasi ayaw niya yung pasikat eh. Hindi siya yung, ayaw niya yung high profile agad, ayaw niya yung pasikat. Mhm. Sabi niya, mag-work muna siya. Pag nagawa na niya, na-accomplish na niya yung dapat niya ma-accomplish. Saka siguro siya magpapa-interview. But definitely, he will have a spokesperson Mhm. na who would Oo. may magkakaroon siya ng spokesperson. So, optimistic naman yung mga taga Bureau of Customs sa kanya kasi ang impression sa kanya mabait siya kasi soft-spoken tsaka hindi magulo, hindi siya yung naghahanap ng away or what. Nakaka-appreciate yun ang trust talaga ang focus talaga ni Commissioner is trabaho. Yes. Pero nga tama yung sabi mo, attorney, na siguro kung talagang yun ang focus niya, pero kailangan niya rin talaga maglagay ng spokesperson para naman Yes, syempre na ipabahagi sa mga tao. Disseminate sa tao yung ginagawa. Ano yung ginagawa ng customs. Kasi syempre nung mga nakaraang panahon, iba ang tingin sa customs eh. Pagka sabing customs, ay ano yan. Yeah, Corruption agad nasa isip. Lalo nung pumasok yung mga droga na yan. I explained to him na kailangan kasi pag kailangan malaman ng mga tao ano yung magagandang ginagawa ng Bureau of Customs. Mhm. No? Kailangan din ipaabot yan. Pero it does not mean naman na kailangan siya mismo yung nagsasalita. Oo. So kailangan lang merong information dissemination sa media. So kung nakikinig ka ha, Saka yung critical kailangan malaman ng tao rin, ng mamamayan. Open po ang ating programa. Yung Open ang critical ating programa para yung critical role ng Bureau of Customs sa nation building, diba? Yes. As Economic development. as the second largest diba? Collection agency ng gobyerno. Napakalaking bagay yung sagot nila yung 20% ng ating budget. Yung pala, mayroong mga taga-customs na susubaybay sa atin. Pakiabot naman baka pwede pakiabot kay Commissioner Ariel. Open ang ating programa para sa kanyang pagbahagi ng mga impormasyon kaugnay ng operasyon ng customs. I'm sure he will come out with yung kanyang program, short-term program and long-term program. And then he will be regularly reporting. He will be regularly reporting to the public kung ano na yung na-accomplish ng Bureau of Customs. Pero one thing is sa kanya, one thing is sure na he's not afraid to rock the boat. Kasi una-una niya ginap, second day niya is suspension ng LOA na napaka-controversial. Yes.
Maraming umaangal na ano diyan na importers sa Lowa na yan na sinamantala kasi talaga eh. Nagbayad na kami ng all-in. Inabuso. Tapos i-raidin pa kami, double whammy naman, 'di ba? Nagtara na kami. So raidin ka pa. All-in yung tara eh. Ayun. Well, yung mga nasa baba ang gumagawa niyan. Hindi po natin sasabi nung panahon ni Commissioner Rubio, hindi natin sasabing siya ang gumagawa. Pero yun nga, siguro kung meron siya pananagutan dahil sa principle ng command responsibility. Pero yun nga, sabi natin, yun nga, sa baba nangyayari to eh. Lalo yung recycling, sa baba lang mangyayari yun eh. Dahil pipikiin mo yung Lowa eh. Okay, i-clarify ko lang yung command responsibility kasi lecturer ako dyan. I teach kung that is an syempre, executive order 226 issued by President Ramos. Command responsibility, the doctrine of command responsibility will only apply if the superior is aware of what his subordinates are doing. Pag hindi siya aware, command responsibility will not apply. Pero attorney siya nag-issue ng LOA. Sabi nga ninyo may peke eh. Peke yung pinapalitan ng pangalan, pinapalitan ng address. Diba? O siya yung nag-issue yung tunay na LOA, pero kung yun ang ginagamit yung sinasabi iba pa yung recycle, di ba? Iba pa yung inabuso yung LOA. Pero pag yung commissioner, pag nag-issue ng LOA, inihintay niya yung report. May report yan. After mission report kung ano na yung nangyari. Yun nga po yung gusto kong malaman din, no? Sa daming inisyong LOA, parang wala bibihira yung lumalabas na balita tungkol sa mga na sabat na smuggled goods. Ang daming LOA na na-issue. Saan punta tong mga to? Oo nga, tsaka kawawa naman yung mga examiner na pumirma. Mapapahamak naman sila. In-examine yung dokumento, tama yan. Tama yan. Tama karga yung deklarasyon niyan, tama ang value niyan. Diba? Pero yung, yun. Ito pa, Gramedy Dasa Airavata. Si Elton. Si Elton ba to? Si Arnold Limjap Nazario. Good afternoon, Ma'am Des. You're the best. Hello. Partido niyan, attorney, hindi ka pa nag-share ng hindi ka pa nag-share ng mga ng link sa mga fans mo. Alam mo. Tsaka, pilot episode 2. Sabihin, di ba, ngayon lang tayo nag-umpisa itong Chronicle on Air natin. Ngayon lang to. And then, ano ka ng fan club? May fans club ka na agad. Salamat sa kanila. Well, ako naman, I am sincere, I just want to educate, to inform the common masses. Yung masa ang gusto kong maabot para naintindihan nila. Kasi, para naintindihan nila paano tumatakbo ang gobyerno. No? Kasi yung iba dyan, di naman naintindihan, komentaryo ng komentaryo. Kung ano ang sinasabi, ang layo-layo sa batas, ang layo-layo sa reality. No? So I'm hoping mas marami ang makikinig na galing sa masa. Salamat doon sa mga taga-customs, sa mga brokers na nakikinig. Please spread nyo naman. Encourage your kapitbahay, your kamag-anak to watch us kasi ako, ang purpose ko, bakit ako sumali dito, gusto kong ipaliwanag kung ano ang batas. Customs man at iba pang I can also tackle impeachment. Yan. I can also tackle yung ICC. Kasusunod, yan natin. I have sources from The Hague, no? Na alam ko, bago pa lumabas sa news, alam ko na. Actually, gusto rin sana natin diskusya pero yun nga dahil nga kakaupo lang ni Commissioner Ariel, sabi nga magandang dahil kasi naging subject namin tong naging topic namin tong customs, yung all-in yung LOA na yan ng mga nakarang sa column ko tsaka sa ibang radio program namin naging namin yan. So kaya nung sinabi ni Compi na si Attorney Des sama sa atin, sabi ko maganda yan kasi yung reputation precedes you, ma'am eh. Thank you. Actually, natatanda ko pa, una ka nakilala eh. Yung, expose mo sa Shabu precursor ng Shabu. Sa Zamboanga. Sa Zamboanga. Yes, oo.
Ang tapang ko nung Ah. pag droga kasi tinutuluyan ko. Ang dami ko nang napakulong dyan sa droga eh. Well, I received so many Di ba death tinanggal ka threats. nga doon pinadala ka sa Manila from Zamboanga dahil mo Hindi. nakaaway doon? Umayaw na ako masyado na akong stress doon sa Zamboanga kasi ang kalaban mo doon yung fresh yung imagine siya presidential advisor for Mindanao Economic Affairs. So, yung kinasuhan ko yun. So, pagkatapos may hinuli pa akong isang barkong ammonium nitrate Oo, yun. gawa ng mga ganon. Tinan-over ko yun sa PNP. Dinetret din ako ng Muslim doon. Oo, tapos yung Tapang mo talaga. Oo, tapos, Kaya kailangan oo, alisin tapos doon dahil yung ukay-ukay, hinuli ko naman, patulong ako sa Navy. Mhm. Ganyan. Isang barkong ukay-ukay naman yun. Meron ding ilang barkong bigas, ganon. Kaya, na-stress na ako masyado. Kaya nga sabi nga 'di ba ni Palipat na ako. Kaya nga sabi nga 'di ba ni TP De La Rosa, I miss your fierceness. Diba? Ma'am TP, thank you for listening and watching. Oo. Oo. Di ba? So, Ganon. Ganun lang ako. Nandito po ako para magbigay, mag-inform sa mga tao. I want this program to be informative. Opo, No? yan. And may konting chika-chika. Oo. balita nga namin kinukonsider ka sa Hoy, isa sa one of the deputies ng customs kaya ayaw mong kunin yung pesto. hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan ha. Kasi ayoko muna magsalita tungkol dyan. Pero hindi ko alam yan. Pero yung mga katulad mo kailangan natin yung Oo. matapang tsaka yung matapang na street shooting. Thank you. Magalit ako sa droga. Wala akong pakialam sa inyo. O, sumagot si Ma'am TP ba to? Oh, Hi, Ma'am. Sumagot. si Ma'am TV Oo. director siya. Oo. Kaya actually isang honor no na makasama namin dito si Attorney Des at yon meron na kayong laging susubaybayan si Attorney Des Mangawang. Hindi niyo na mamimiss ang kanyang ngayon, ang kanyang Masuggested fierceness. ko lang kung anong interesting topic sa inyo. Game naman ako. Ay. Basta meron lang akong enough Mhm. information. Mm. No? At alam ko yung mga legalities. Kasi ako honestly, pag hindi ko naintindihan, I just keep my mouth shut. Hindi, tsaka yung ating mga taga-subaybay, pwede po kayo magtanong para kay Attorney. Meron kayong katanungan, mga ipadala niyo lang po rito. We-welcome po natin yan. I-welcome natin yun. Ayun. Anyway, siguro bago mamaya makasama natin si Manong Joe para Si sa Manong Joe, kanyang sa kanyang senior senior hour, no? Pero bago yun, siguro, bati mo tayo sa bukod kila Ma'am TP, sila Melvin Ancheta, no? Yung mga taga-subaybay natin, yung mga taga Quezon City Science High School, sila Mami Angela Curia, Mami Gilan Atienza, Mami Rose Quesada Rodriguez, Mami Annabel Gaetano, si Daddy Sumido, si Rochelle, Rochelle de la Peña. De la Peña, ito. Dami yung listahan Ako memorize ko Hindi, lang. memorize ko lang. Wala. Pwede rin ako bumate. Syempre. Baitiin ko lang yung dalawa kong best friends, no? Dalawa si Cha, napakaganda niyan. At saka si Apple, napakaganda rin and very talented. Ang galing. Pumunta, hoy Cha and Apple ha, binati ko kayo. Mayroon dito phone-in question. Oh. Si TP De La Rosa. Tanong ko lang po kay Ma'am Des, kailan na kami magkakape? Ayun. May phone in question. Asan ka ngayon, Ma'am TP? Puntahan kita. Magkape tayo. At Text kita mamaya. Oh. Wala akong gagawin. Okay. Babalik po muna tayo sa studio para magpakilala and pagbalik po natin, makasama natin si Manong Joe Manong Joe Saldariaga para sa kanyang senior hour. Okay. break. Saan tayo? Heidi. Commercial muna. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Nag-send na si Ma'am TP. Magandang araw mga kasenyor, ako po muli si Manong Joe at welcome na welcome kayo sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Senior Hour kasama si Manong Joe. Kumusta na kayo mga ka-maintenance? Tuloy-tuloy pa rin ba ang inom ng gamot sa high blood, rheuma, cholesterol at kung ano-ano pa?
Sa panahon ngayon, napakahirap na magkasakit. Hindi lang dahil sa sakit mismo kundi dahil mahal magpagamot. Mula sa simpleng check-up hanggang sa pag-ospital, laging butas ang bulsa natin. At sa totoo lang, hindi lahat sa atin ay may kakayahang magbayad ng ganito kalaking gastos. Ang nakakalungkot, marami sa ating mga ka-senior, pinipiling magtiis na lang at hindi na tugunan yung nararamdaman kahit masakit. Pero hindi ito dapat. Lahat tayo may karapatan sa quality healthcare. Ang ating gobyerno ay maraming mga programang angkop para dito sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat nating malaman pagdating sa healthcare para sa mga senior citizens. Ano-ano ba ang mga benepisyo na maaari nating makuha? Ngayong umaga, makakausap natin ang head ng PhilHealth Public Affairs Unit, si Mr. Raymond Acoba, para linawin ang mga isyong ito. Kaya tutok lang mga ka-senior dahil para sa inyo ang episode na to. Sa araw na ito, makakasama po natin ang Public Affairs Unit Head ng PhilHealth, no other than Mr. Raymond Acoba. Sir Raymond, magandang umaga po sa inyo. Magandang araw. Yes, magandang araw po, Manong Joe. And of course, lahat pong mga nanonood ngayong araw na to, magandang araw din po sa ating lahat. Mayroon bang programa ang PhilHealth para sa mga senior citizens na kagaya ko? Para naman matulungan kami sa gastusin, lalo sa gamot. Yes, Manong Joe, tama po kayo. Meron po tayong programa para sa ating mga senior citizens. Kasi sabi po ng batas ng Universal Healthcare Law that every Filipino dapat kasama po dito sa Universal Healthcare Program. So meron tayong senior citizen program po. In fact, Manong Joe, this was also reinforced ng Enhanced Senior Citizens Act. Ibang batas naman po yun. Ang sinasabi doon, dapat automatic members po yung mga senior citizens na Filipinos. Opo. Maliban pa ho yun dun sa discount namin sa gamot, di po ba? Medyo substantial din po. Tama po yan. Discount namin. I think Tama po, Manong. 20%. Tapos VAT exempt pa po kami. So, ayan mga ka-senior, narinig nyo mismo kay Sir Raymond. Tapos Sir Raymond, paano ho ba maging miyembro o magparehistro dito sa tinatawag na Senior Citizen Health Program? May kailangan po requirements? Opo. Ganito po yan, Manong Joe. Although sabi nga ng batas, lahat ng Filipinos dapat ay members ng PhilHealth. On the part naman po ng isang senior citizen, kailangan niya po magpa-register. One-time registration lang naman po ito. So, of course, ang unang sinisecure po ng isang senior citizen, madalas yung senior citizen card na kinukuha po nila sa local government. Pag nakuha na po yun, pwede na ngayon siya pumunta sa ating mga PhilHealth Local Health Insurance Offices or sa mga PhilHealth Express Office natin na located sa mga super malls dito sa NCR. And they have to fill out a PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Or kilala rin siyang PMRF, PhilHealth's most requested form. So, i-fill out lang po niya yan at huwag kalimutan pirmahan. Opo, kailangan malagdaan yung PMRF. Then, attach niya po yung photocopy ng kanyang senior citizen card or any valid ID that indicates the date of birth po of the senior citizen. Then, tatanggapin po yan ng PhilHealth. Afterwards, we will issue a PhilHealth Senior Citizen Card na po para sa kanya. Then, at ready na po yun. So, kasama rin po yung member data record po. Ayan mga ka-senior, mga kaliwanag, malinaw kung anong kailangan nating gawin. Ano naman ho yung mga benepisyo na maaaring makuha nitong mga seniors mula sa PhilHealth? Ayun, marami po, no? So, isa-isahin po natin. Kasi ang sabi ng batas ng Universal Healthcare Law,
Dapat every Filipino shall be granted immediate eligibility to promotive, to preventive, to curative, to rehabilitative, and palliative. So meron tayong curative care. Ito po yung inpatient inpatient, meron din tayong outpatient na benefits. So dito sa inpatient benefits, kailangan ma-confine ka for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospitals. And kung na-confine ka na po sa isang PhilHealth accredited, depende ngayon yan kung ano po yung case mo or yung illness ninyo. And we cover 9,000 cases. So halimbawa lang po na confine siya because of pneumonia, moderate risk, ang case rate niya is around 29,250. Kung halimbawa naman na confine siya, tapos yung case niya is stroke, infarction, yan, nasa 76,000 po. Kung halimbawa naman pneumonia high risk, nasa 90,100. Manong Joe, we have 9,000 cases covered po ng PhilHealth. Ang magdi-determine lang po what type of case po siya, of course, yung would be the attending physician kung saan siya na-confine. And meron pong kaakibat yan or corresponding benefit package po. May contribution po ba kami kailangan na gawin para ma-avail po ito? Yun, that's a good question, Manong Joe, no? Natanong ko yan kasi Opo. kamukha nung ako, I'm still fortunate to work. Pero marami sa atin mga seniors by the age of 60 sa private sector at 65 sa government sector, pagkakaalam ko, talagang tapos na magtrabaho. So, wala na silang hanap buhay. So, yung contribution, obviously, wala nang part doon yung either company or yung government. So, paano po yun? Ayun, Manong Joe. Sagot na po ng Universal Healthcare Law yung premium contribution ng ating mga senior citizens who are no longer working. So, if they are retired, malinaw yun na mga kaliwanag, sagot na ng gobyerno. Opo. If yung isang senior citizen, hindi na po siya nagtatrabaho, retired na siya or pensionado, sagot na po ng PhilHealth yung premium contribution ng isang senior citizen. But on your part, Manong Job, because you are still working and you're still connected po no, sa Meralco, nasa employed sector pa po kayo or formal economy, which means na patuloy pa rin po na naguhulog kayo ng premium contribution, kahati nyo po si Meralco po as your employer. Yun naman ang Jose Raymond. Pero kung halimbawa yung isang senior citizen, talagang retiree na po siya or pensionado, wala na po siyang babayaran na PhilHealth premium contribution kasi sagot na po ni PhilHealth. Sa panghuli, Sir Raymond, ano po yung gusto ninyong sabihin sa ating mga mahal na kababayan? Paalala ninyo sa ating mga kasenyor lalo na pagdating sa kanilang karapatan, pagdating sa benepisyo sa kalusugan bilang miyembro ng PhilHealth. Opo, na malinaw naman po no, sa constitution po natin na meron dapat tayong right to health. At dapat sinisigurado po ng ating gobyerno na manatili po tayong laging malusog. Kaya ang PhilHealth po, pinapalawak na po natin yung ating mga benepisyo. Hindi lang tayo nakatutok ngayon sa curative, no? Kung kailan lang nagkasakit, saka lang po natin gagamutin. Meron na po tayong programang preventive care also. Ito yung primary health care po natin. Ang tawag natin dyan is Consulta Program. Ito po talaga yung tinutulak ng PhilHealth ngayon. Kahit wala pa pong sakit, yung isang Filipino, malusog pa siya, dapat to nagpapacheck up na siya through our Consulta Program. Para po laging manatiling malusog po yung ating bayan po. No? Kasi tandaan natin, Manong Joe, yun nangyari sa atin nung pandemya. Dahil po sa kalusugan, no? Dahil sa virus, kailangan ma-lockdown tayo, hindi tayo nakapaghanap buhay, hindi tayo nakakalabas ng bahay, hindi man tayo nakakasimba. Nawala lahat po no, ng mga gawain natin dahil po yan sa kalusugan. Kaya dapat unahin natin yung ating kalusugan. Totoo talaga yun, Manong Joe. Health is wealth.
kasi magastos po magkasakit. Kaya as much as possible, dapat lagi tayong malusog. Kaya kami sa PhilHealth po, tinutulak namin yung konsulta program. Dapat magpa-check up kayo. At alam po natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya dapat laging alamin na po natin, no, yung ating mga benepisyo sa PhilHealth at gamitin po natin, lalong-lalo na yung konsulta. And thank you also, Manong Joe, at naliwanagan po kayo sa patungkol po sa Universal Healthcare at tinutulungan niyo po ngayon ang PhilHealth para ipaalam sa ating mga kababayan yung programa po ng PhilHealth. Ako po, Sir Raymond, ay walang sawang magbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ka-seniors para mapakinabangan nila itong upgraded na PhilHealth benefit packages. So maraming salamat sa inyo, Sir Raymond, sa pagbahagi ng malinaw at napaka-importanting impormasyon. Malaking tulong po ito sa mga ka-seniors na katulad ko po at gayon din sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth. Mga ka-senior, nais ko lang pong paalala, wag ho tayong mahiyang gamitin ang ating pribilehiyo na handog ng ating pamahalaan. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi karangyaan kundi isang karapatan. Kaya sama-sama tayong maging mas maalaga sa ating kalusugan at sa ating kinabukasan. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Senior Hour with Manong Joe, ako po muli ang inyong lingkod. Muli, Sir Raymond, maraming salamat sa inyo. Okay, nagbabalik po ang Chronicle on Air. Maraming salamat, Manong Joe. Maganda yung topic niya sa PhilHealth. Pero yun nga, sabi ko nga, ang take ko doon, kasi pag senior, yung nga, sagutan ng gobyerno yung premium, yung contribution. Kaya lang, ang isang doon, hindi ka na allowed maglagay ng independent. Mga dependents pala, dependent. Wala ka ng dependent. Paano kung meron ka pang anak, no? Na minor. So paano yung benepisyo, PhilHealth benefit ng mga anak mong minor pa. Si Bepoy Galeno, dating district collector, no? Attorney ng Batangas. Watching from Taal, Batangas. Maganda mag-isa ang Port of Batangas, isa rin sa mga billionaire port yan, di ba, kung tawagin? Yes, it's one of the billionaire. Magandang isa sa mga critical na pantalan sa Pilipinas na mataas din ang collection niya, na contribution niya sa ating national coffers ng Batangas. At magandang hapon po sa inyo, Collector Bepoy Galano. Thank you for watching. Sana every Tuesday, every Saturday nyo kaming subaybayan. At meron din tayong every Tuesday pa. Tsaka nga pala si Attorney Des nga pala magko-column na rin yan sa Daily Chronicle. Yan. Subaybayan niyo rin po 'yon. Basahin niyo rin ang kanyang column, kanyang matapang at very fierce na column sa Chronicle Daily Chronicle. Anyway, last Monday, June 30, di ba? June 30 last Monday. Nagtapos na po yung mga termino ng mga outgoing public officials at nagsimula naman yung termino ng mga panibago. Lalo sa mga lawmakers, may mga senador, mga congressman na nag-file ng mga naipon na bago pa talagang handang-handa sila pagpasok ng tanghali ng June 30. Nag-file agad ng mga bills, dagang bulto-bultong bills. Isa nga siya nag-file doon si Congressman Leviste ng Batangas na nagpo-propose ng bigyan ng 1,000 pesos monthly allowance yung mga estudyante, high school students. Si Senator Kiko Pangilinan naman free breakfast. Free breakfast sa mga estudyante. Yun, ako personally po ang take ko doon, okay po, maganda po 'yun Pero sana kung mayroong palang ganong pondo na pwedeng gastusin para sa mga proyekto na yan, sana unahin yung dagdagan yung MOOE ng mga eskwelahan. Tsaka yung plantilla nila ayusin. Kasi hanggang sa ngayon po, marami pang eskwelahan dyan, mga public schools, walang mga janitor. Kaya yun, yung mga janitor dyan, janitress, ang sumasagot po ng sweldo niyan, yung mga PTA.
At Hanggang ngayon. 'di ba, kada yung brigada. Kaya may brigada sa mga public schools kasi para ayusin yung mga silang classroom, Mhm. yung mga bintana na basag yung salamin, pangapagawaing ano 'yan. Pero dahil nga kulang yung MOOE, ang sumasagot po niyan yung mga magulang through doon sa brigada. Ang sa akin naman, yung proposed bills na yan, no, nila Senator Kiko Pangilinan at saka ni Congressman Leviste, parang redundancy na lang, parang papogi lang. Kasi, di ba meron na nga kaya nga meron tayong 4-piece di ba? Originally, yung 4-piece na yan ay pinatupad yan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para bigyan ng pagkain, di ba? Yung mga estudyante to fight malnourishment sa mga public schools. And then in-expand yan panahon ni Noynoy Aquino at in-expand din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa na ng 4-piece. Ginawa na hindi na pagkain ang binibigay, ginawa ng allowance, pera. 6,000 yata yan per month, 'di ba, sa mga Sa estudyante lang yan? para sa estudyante yun yung Talaga 4-piece. yan? Diba? Ang requirement po kasi diyan sa 4-piece na yan dati, yung conditional cash transfer Oo, CCT, ang requirement diyan dapat meron kang estudyante. Original ang purpose nun para mapakain yung mga estudyanteng malnourished. Kaya merong CCT na ginawang 4-piece. So yung programang yan, in-expand na in-expand dati. Yeah, meron niya. Originally para sa kung estudyante. gusto nyo pagkain ng estudyante, under na ng 4-piece yan Kung gusto yung mga allowance, nasa 4-piece na rin yan Nakapaloob na rin yan. Kaya nga in-expand yan Parang papapogi ng populista bills para masabing meron silang ginagawa. Meron na yan, sa 4-piece na yan, included na yan, yung 1,000 pesos allowance at saka yung pagkain. Tapos ngayon yung, di ba, bata pa tayo, yung mga public schools, wala talagang janitor yan Tsaka mga janitress Ang nagbabayad talaga yan, mga PTA, nagko-contribution kami, every month sa classroom nagbibigay kayo 1 peso, 2 pesos per month para ipangpapasweldo sa janitor nyo Hanggang ngayon ganun pa rin ang problema. Hindi wala kayo sa plantilla ng DepEd ang mga janitress. Wala nga. Teachers lang ba? Teachers lang. Wala silang mga clerical staff. Meron po clerical, pero yung mga ganun, mga janitor, saka yung mga classroom repair. Pero DepEd budget yun, di ba, dapat? Meron budget ng classroom repair Kaya may brigada Meron nga. Banggitin ko lang ulit, no? Nabasa ko yung mga COA reports na yung project ng DepEd before Senator Angara became the secretary. Ilang percent lang yung, ang laki-laki ng budget, pero ilang percent lang yung sa target, 3% lang of ang the utilized. Hindi, ang nagawang classroom. Ayun nga po. Yun nga So, saan dinala yung pera? Di ba? Saan dinala yung... Panahon ni Sara. At ang pagkaalam ko, attorney, hindi naubos yung budget. Hindi halos nagalaw yung budget para sa construction ng mga additional school buildings and classroom. Kaya nga sabi ko, bakit yung 625 million na confidential fund naubos sa 11 days. Pero itong para sa classroom, hindi yata nagalaw. Mataka ko sa teacher sila Piato, sila Mary Grace. Oo, parang iba Sila ang Bacon. priority. Iba priority, confidential fund, hindi yung classroom. Iba, yung confidential fund, ganito lang, no? Pagkakaalam ko kasi ako I received confidential funds also when I was the head of the XIP. Pumipirma ako that I received this much from the intelligence fund. Hindi yung pwedeng ibang pangalan ko ang ginamit. Pumipirma, dapat totoong tao ang pumipirma. Ngayon, ang pinagtataka ko lang, bakit binigyan ng confidential funds? Ang Secretary of Education. Nga po. Kasi ang confidential funds, para yan sa intelligence gathering. It is not, basahin nyo sa Constitution, sa whatever, it is not the function of DepEd to gather intelligence information. Trabaho yan ng ISAP, NBI, CIDG. So, dapat yan, hindi DepEd ang binigyan ng budget. Kasi meron naman silang mga expert na talaga sa intelligence work. Sila mag-intelligence. Sino ba dito? Ito pa, may nagsabi sa akin, yung sa DepEd, elementary and high school. Yeah, tama. May aktivista ba na sa elementary? May
sa elementary and high school may mga ang mga aktivista na andun sa college, Sa college. nandyan sa UP, sa PUP. Isa pa attorney, bukod sa DepEd, no? Is that intelligence fund? Mm. Gagamitin mo sa elementary and high school student, hindi pa yan sila na-involve sa ganyan eh. Bukod sa pagiging DepEd, dalawa yung pinanggagalingan ng ng confidential fund eh. As DepEd Secretary and as VP. O yung sa VP, pwede yun kasi Pero ano daw siya, member siya nung LCAC? LCAC, Mhm. member siya noon. So, okay. umaattend daw siya. Uma-attend daw siya. Sige, okay na rin yun. As VP, mayroon siyang intelligence fund. Pero as DepEd Secretary, hindi siya dapat binibigyan ng Pero as confidential funds. VP pa rin, wala namang specific function ang VP Wala. eh. Wala. Nagkakaroon lang ng trabaho ang VP kapag Pag binigyan binigyan ka ng trabaho ng Presidente. presidente as secretary. Yes. Eh, ang trabaho binigay sa'yo, DepEd. DepEd. So, yung VP function mo, pang ano lang yun eh, pang spare tire ka lang eh. Ang talagang trabaho mo sa DepEd, so, even she as a VP, hindi niya kailangan ng yung opisina niya mismo, hindi kailangan ng confidential fund kasi wala kang pagagamitin yan, wala namang specific function yan. Pero meron daw siyang 400 bodyguards. Totoo po yun. O, totoo yun. Baka doon napunta yun. Pero yung bodyguard na yun kasi member ng Parang army na yan, active member ng active member ng Mm. PNP and AFP. Mm. Yes, but then, kung kasama mo siya 24 hours, kailangan may overtime pay sila, allowances. Mas marami pa siyong ganyan. mas marami Pero grabe naman yung 400. Ano ka? May Kaya nga, kaaway kang madami. mas marami pa siyang security kaysa presidente. Mas malaki nga yung yung contingency niya kaya sa PSG eh. Ang Mas malaki yung Tsaka ito nga sabi, ayan, attorney nabanggit po kanina na ikaw tumadag ka ng confidential yes, I used fund, to. na ito yung proseso, pipirmahan mo yan. Na ako'y nag-receive ng certain amount galing Mm. sa intelligence fund. Kasi ang trabaho ko, part ng trabaho ko ay intelligence gathering Mm. also. Part ng trabaho ko, manghuli. Ang dami ko kang nakasuhan. Pero Oh, yung ang ganda ko doon, 'di ba? Bakit kailangan yung pangalan masyado mong parang ginarapal eh. Pwede oh. namang sige, gawin nating kay confidential. Wag naman yung Mary Grace Piatos. Wag naman yung bacon. Ba- Kasi merong Merong system eh. Bawa, ito, pang chichirya. Merong grupo ng palengke. Oo. Merong grupo ng groceries. So, di sana inayos mo yung pangalan, wag naman garapal na garapal. Pwede mo sabihin si Jose de la Cruz, si di ba, si Grace Grace kung Grace Montana o ano ba, wag naman Grace Piatos. May Grace Piatos para namang parang mga nagluloko. bacon. Para para namang inisulto na yung At saka eh. yung ito lang nababasa ko kasi mga pinopost dyan sa Facebook. Barya lang daw yung intelligence fund ni VP Sara compared to the intelligence fund of the President. Mhm. Of course! The President is in charge of all the departments, 27 departments, several thousands of government agencies. In charge siya sa lahat na yan. So, kailangan niya talaga ang malaking intelligence or confidential fund. Samantalang sa Office of the Vice President, wala namang attached agency dyan. Wala. Yun Wala na. silang ginagawa. Wala. Walang trabaho yun eh. Walang trabaho. Bakit mo ibigyan? Samantalang ang Presidente, lahat sakop niya. And also, naggumawa na ng report ang COA for the year 2022, 2023, 2024. Ang pinakamataas na grado na binigay nila, na-liquidate talaga ang funds ang Office of the President. Bakit daw may 4 billion na intelligence fund for last year? Nag-start naman ang intelligence fund ni BBM, 2 billion lang yata. Samantalang si President Duterte, nakita ko din yung record niya, yung last year niya in office, 4 billion. 4 billion din siya. Ba't kayo nagtataka ko ang presidente ngayon ay 4 billion? Ito pa ang sabi ni ni VP Kasi Sara. hindi nila naintindihan. Akala nila po ito may ganyang budget, kinurakot na. No, kailangan merong report ang COA na properly liquidated. Which is yun ang report ng COA sa Office of the President, properly liquidated, walang disallowances. Highest rating Yeah, highest rating siya. Samantalang si VP Sara, marami siyang ilang billion yung disallowances niya. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng disallowance? Mali ang paggamit ng pondo. Mali.
may malversation dyan. Yan ang ibig sabihin ng disallowance. Na dapat ibalik niya yung pera. Yun, Yan ang yun, ibig yun eh. sabihin nun. Yung disallowed, dapat ibalik po yung Ibalik. pera. Yun. At pwede siyang kasuhan na dyan. Yung buong confidential fund niya, ang problema disallowance yun eh. Dineclare ng COA na disallowance yung lahat ng So, confidential fund niya eh, na niliquidate niya, na nakalagay mga pangalan, mga fictitious. yung pa sabi pa niya dati sa DepEd, sabi niya, bigyan mo ko ng 100 billion budget. 100, oo. Aayusin ko yung yung education system. Binigyan siya Billion ang binigay sa kanya. Binigyan siya ng 600. Binigyan siya ng 600. Confidential fund pa yon. Oo. Iba pa yung billion na binigay sa kanyang pondo ng DepEd kasi pinakamalaking budget sa atin education. 2 trillion Mm. budget niya eh. Kung ang budget na 4 trillion, kasi 50% yun na pang education eh. 48%. Ano nangyari sa Constitution Nasa kasi Constitution yan eh. yun. hindi nag-allow, underutilized yung budget for classroom construction Alam mo ng ba additional yan, classroom. pag ang budget, meron din kaming reporting yan sa Bureau of Customs eh. Kailangan ma-utilize, humingi ka ng ganitong budget, kailangan ma-utilize mo yan. Pag Mhm. hindi mo na-utilize, ano ang ibig sabihin yan? Incompetent Oh, ka. yun. Kasi ikaw ang nag-propose ng budget na ito yung mga projects mo tapos hindi mo nagawa. Ibig sabihin, incompetent ka. Hingi ka na hingi, di pala kaya Yun lang ang ibig sabihin Hindi yun. mo kaya ipatupad yung sarili mong sarili mong programa. Mm-mm. Yun nga, 3% nga lang ang utilization ng ng sa classrooms and 3% lang. walang ibig sabihin, walang na ipatayo Oh. na buildings at classrooms nung time niya. At the same time, yung backlog sa mga teachers sa 20,000 dapat i-hire. Yes, Hindi Ang nagawa laki, yun. ang laki ng backlog Kailangan 20,000 natin ng teachers. teachers Oo. ang backlog nung time niya. Nararamdaman namin sa sa Quezon City Science, nararamdaman niya kasi yung isang teacher doon, dalawa yung klase niya, sabay ng oras. Lagari Yung niya. backlog nung Walang nasa 20,000 walang ang teacher eh. DepEd eh. Walang nangyaring Pero ang hindi ko pa nakikita, wala namang nagfa-file ng bill na taasan ng sweldo ng mga teachers. Meron ba o yung makabayan? Meron pong nag-file yung yata. Makabayan Black? Oh, yung Makabayan Makabayan Black. Black. O kasi kawawa naman yung mga teachers. 50,000 na entry, Yeah, kawawa yung mga teachers. Bakit? Nung time ni President Duterte, taasan niya ang sweldo ng PNP, PNP tsaka Mhm. AFP. AFP para daw pangalagaan ang para Tsaka hindi lang, peace and order, ang bawasan ang krimen. Ganito lang masasabi ko. Kung ang marami tayong teachers, binigyan mo siya ng sweldo maayos ang pagtuturo niya mula pa grade 1, walang magiging salbahe. Lahat tayo magiging mababait kasi tinuruan tayo ng gusto ng ating teacher. Kaya yung mga pulis na yan, kung sa simula pa lang maayos na ang pagtuturo sa kanila, yung pundasyon, pundasyon nila sa morality, good manners, and right conduct, teacher ang gumagawa niyan. At Hindi na natin kailangan ng napakaraming pulis kasi tayo mismo, ang pupulis sa sarili natin. yes, oo, kaya dapat mas pinakamataas yung teacher ang At nabanggit mo, sweldo. attorney, kawawa mga teacher. Alam mo ba nung election, nalaman ko, after election na yung pala, kasi di ba yung ginawa ng COMELEC, inagahan yung pagboto ng mga senior, alas 5. 5. So alas 4 pa lang, yung mga teachers, nandun na sa sa voting precinct. Tapos ang bilangan, inabot ang kinabukasan, 24 hours, walang tulog ang mga teachers natin. Hindi lang doon kasi yung the day before the election, yung preparation pa nila. Preparation, hindi, pero nakauwi sila, pero yung mismo election, alas 4 doon sila, hanggang kinabukasan, yun ang walang tulog ang mga teachers natin. Kawawa, Kaya nakakaawa talaga. kaya maraming old maid na teachers, di ba? Mhm. Oh. Maraming old maid na teachers, Oo. hindi Ako, nag-elementary ako. Yung mga teachers namin, full miss. Kaya nasanay ako, tawag ko sa teacher ko miss eh. kasi wala na silang panahon sa sarili nila. Mm. At saka yung mga maraming teachers, lalo na sa mga probinsya, tsaka yung mga nasa public schools. Pag yung mga estudyante na walang baon, Oo. tinutulungan pa nila yan eh. So, ang entry level yata nila nasa 32,000 pesos per month. Mas mataas kumpara mo sa private. Kaya lang, Sila pa bumibili ng chalk. chalk nila, tsaka yung Oo. erasers nila, sila bibili nun. Hindi. Kaya yun pa rin sa brigada na pupunta yan. Pag sa brigada, di ba, bago mag-start ang school year, magpapatawag ng brigada. So yun, yung mga magulang, magbibigay ng mga mag-pledge
Ayan, mga gamit sa school, erasers, chalk, 'di ba? Electric fan, wala sa budget nila yan. Yung whiteboard marker para at least makabawas doon sa gastusin ng mga teachers. Pati yung mga Manila paper. Yung mga Pero bakit kasulatan. nga wala yun sa budget ng DepEd para sa school? 'Di ba? School supplies, wala sa budget Oo, nila yan. wala eh. Parang ang tanga naman ng mga DepEd secretary kung hindi nila maisali sa budget yan. Since time immemorial, ganyan Oo. na. Bakit hanggang ngayon hindi pa na-address yan? Inaasa sa PTA. Oh. Senator Angara, Kaya Attention! kaya yan, yan maraming Secretary Angara. sa bigata pa lang maraming ng bida-bida. Kasi isa sa pinakamalaking problema pang inabutan ni Secretary Angara pagpalit niya kay VP Sara, Yung ghost students. Ghost students, students. ghost teachers, at saka yung schedule. Schedule, oo. Ang tapos ng klase, December, last year, di ba? December. Binago na yun. Binago ni Secretary Tapos Angara yun. January, pasok nyo, January 3. January 2. January 2. Yung bakasyon mo, isang linggo, tapos pasok ka, exam agad yung January 2. Ay nais ni Secretary Angara yun. Kahit yung mga teacher, yung mga estudyante, reklamo, magbabakasyon kami ng Christmas vacation para mag-review kasi pagbalik namin day 1 ng January, exam agad. exam. Magulo yung Actually pati yung load, yung matatag curriculum. Noong una hanggang hapon yung wala lang pahinga mga Oo. walang pahinga teachers, walang pahinga pati estudyante. Kaya after pag-upo ni buti pag-upo ni Secretary Angara, binago agad yung kaya yun nabawasan yung load. Ang tawag nga sa kanya ng mga estudyante siya, mga teachers sa public school, kay VP Sara, nasa DepEd siya. Bobo. Well, pag kaming mga lawyers ang nag-uusap, pare-pareho lang kami ng komentaryo. yung secretary namin. Kasi 'di ba? Hindi naman kaya nga sa eskwelahan na kahit sabi yung diyan sa mga merong nag-aalat ng araw diyan para sa family day. Kasi ang pag-aaral, ang edukasyon hindi lang po eskwelahan dapat yan, pati Yes. yung values sa pamilya So, kailangan meron ka ring time para sa pamilya mo. Ginawa niyo yung last year kung hindi na si Secretary Angara yon. Wala ka na lagang bakasyon. Nag-review ka lang ng 1 week. Tsaka hindi, 'di ba? Dahil syempre predominantly Catholic tayo, Ang Christmas season natin nagsisimula sa simbang gabi. Hindi ang Christmas season hindi. nagsisimula Aber pala. sa September 1. Marami ng Christmas song sa SM. Pero yung official na, anong tawag yan? Yung simbang gabi. Simbang gabi. December 16. Oo. Yun talagang wala. Bilang mo, 1 linggo lang ang bakasyon. Tapos, para sa review lang, hindi ka na hindi ka na, wala ka na gagawin kundi mag-review. Hindi ka na makapapasyal. Buti, naayos ni. So marami ng accomplishment si Secretary Angara. Kahit paano, classroom, medyo natutugunan niya pa unti-unti yung problema sa classrooms. Pero yun nga lang, sa laki ng backlog, medyo hindi niya kayang tapusin siya. Saka yung teachers, yung dapat ayos nila yung backlog ng teachers. Kasi alam ko 20,000 yan yung huling medyo medyo natutugunan na marami mga bagong teachers ngayon. Pero iba kasi yan ginagawa lang parang entry point lang nila yung pagtuturo sa public schools and then Lilipat sa private. Hindi, sa private mababa sweldo. Sa abroad. Lalo yung mga kasi in demand yung SPED. Mga in demand yun. Sa private school, ang baba ng sweldo ng teachers dyan. 12,000 pesos per month. Wow! May 8,000 pa nga Ang mataas sa public school. Pati sa nursing, mababa ang private. Pero, kahit sabihin natin mataas sila sa public school kasi ang benchmark mo yung private na napakababa Pero kung gagawin natin benchmark yung cost of living, yes. diba? Kulang yung 32,000 pesos na Kulang entry na level kulang. nila. Tsaka isang magandang ginawa ni Secretary Angara, yung 30-day vacation ng teachers. Ay, nawala yun kay Sara, kay BP Sara nawala yun sa mga teachers.
pag after ng school year, no, end of school year, merong 30-day vacation, yung mga hindi pwedeng istorbohin. Walang ibang activity mga teachers kundi bakasyon lang talaga. Isa mga pinag-awayan ng mga teachers yun ng panahon ni VP Sara yung vacation, yung 30 days vacation kasi during yung 'di ba summer vacation, they were tasked na na araw-araw mag-report sa office pa rin sa eskwelahan noon para gumawa ng classroom, gumawa ng mga mga report kung ano man yan. Ano man yan. Basta kailangan lang mag-report araw na nireklamo yun ng ng mga grupo ng mga teachers na lalo na nag-act na buti naman inaayos na ni Secretary Angara. Na hindi pwedeng istorbohin yan. Mm-hmm. Yan? Talagang purely vacation. Kaya ngayon, isang haharapin ngayon ni syempre, VP Sara, yung kanyang impeachment. Kaya nga na hinaharang ng gusto Yeah. Anong mo do, attorney? Yung meron bang karapatan to Senado na i-dismiss without proceeding sa trial yung impeachment case na yan? I do not claim to be an expert, no. But pwede ako magyabang ang grade ko ho sa bar exam sa political law ay 97%. Baba naman. Mas mataas pa ako kay Ferdinand Marcos, 95 lang siya. But itong impeachment, I'm so ito engrossed dito. Binabasa ko, pinapanood ko yung mga commentaries ng mga experts. Yun lang naman ang pinakikinggan ko at pinaniniwalaan ko. Sino ba ang expert sa constitutional law? Number 1 si Antonio Carpio. Former senior associate justice. Tsaka professor ko yan. Matalino talaga yan. Nag-master siya sa Harvard. Okay? Si Antonio Carpio, binabasa ko yan at I agree with everything he says. He is a constitutional law expert and an international law expert. Alam mo yung sa ating kaso doon against China? Oo, Isa siya sa mga council. So, he can really claim na international law expert sila. Meron dyan nagkiklaim na expert sila. Tinitingnan ko ang credentials. Wala naman silang practice sa international law, no? So, I don't claim to be an expert pero binabasa ko yan si Antonio Carpio. Binabasa ko rin si former Chief Justice Ray Tato Puno, constitutional law expert yan. And he is the president of the Philconsa. Philippine Constitution Association. Mga experts yan nandyan Pare-pareho naman ang kanilang opinion. Justice Carpio, Chief Justice Puno. May isa pa akong binabasa. So, if you ask my very humble opinion based on what I have read and based on my analysis on the Constitution, reading of the Constitution, sa tingin ko ganito. Ang procedure sa impeachment ay nasa Constitution itself. Nasa Constitution, so yun ang una mong babasahin at intindihin. Sabi ng Constitution, the moment that the articles of impeachment are transmitted to the Senate shall mandatory forthwith proceed ibig sabihin umabante, proceed with the trial. Hindi naman sinabing with the hearing, with the trial na, and decide. You can only decide after the trial. Yan ang nasa Constitution. Kasi sinasabi nga that the Senate as an impeachment court is a court sui generis. One of its kind. It is not a regular court. It is not an ordinary court na regional trial court CA na ang sinusunod strictly ay rules of court. Dito sa impeachment court, ang sinusunod ay Constitution. Nasa Constitution na yung procedure plus the Senate rules on impeachment. Meron silang Senate rules of impeachment which was signed, the resolution was passed during the time of former speaker si Pimentel. Nabasa ko yan, meron silang Senate rules. Yun lang susundin mo. Constitution
and the Senate Senate rules. Walang sinasabi doon na pwede mag-remand. Ang remand kasi, ang ibig sabihin ng remand, ibalik mo sa lower court. Mhm. Ibalik mo sa lower court, may hierarchy of courts. Regional Trial Court, Court of Appeals, the Supreme Court. The Court of Appeals can remand the case to the RTC, yung tulad nung kay De Lima. Sabi ng Oo. CA, remand. Kasi lower court yun, ibalik. Mm. The Supreme Court can remand it to the CA. RTC also or to the CA. Kasi lower court yun, hindi naman lower court. Mhm. Ang House. House of Representative. Representatives. Now, ang masasabi ko ganito, so for me, hindi talaga pwede yung remand. Kasi walang provision sa Constitution yan. Kasi sabi, proceed. Ibig sabihin, umabante. Tumuloy. Hindi naman sinabing, you can pause, you can ganyan. Proceed. Or study muna. Oo, Sabi ganun walang eh. ganon. So, dapat proceed sila. Yan ang opinion ni Philcon sa President Renato Puno and Carpio. Justice Carpio. Tapos yung nire-require na, yung sinasabi should it proceed with the 20th Congress. Ang masasabi ko ganito, yung Congress that na cease to exist, it is an office, parang sa Commissioner of Customs, may ganitong order yung Commissioner of Customs. Kahit magpalit pa ng commissioner, that order remains the same, remains valid until the next commissioner revokes that. Mhm. So, because the order is the order of the office, not of the person. In effect, under the law, it is the order of the office. So, yung Congress, House of Representatives, remain to be a Congress. Kahit 19 Congress yan, 20 Congress, hindi nagiging non-existent Mhm. yung House of Representatives. Nagpapalit lang ng ibang Ibang tao. miyembro. Mhm. So, hindi siya nag-exist to exist. Lalo na sa Senate, mayroong provision sa alam mo, sa Senate, half-half lang yun. May natitirang 12 and then newly elected 12. Kasi continuity nga ang purpose. May continuity ang Senate kahit sasabihin mo pang 19 to 20. That Senate is the Same. is the same Senate. Yun naman korte na sa legal system, pag nagpalit yung judge, tuloy pa rin yung kaso. Mhm. Tuloy pa rin, di ba? Pag nagpalit yung mga taga-HO at tuloy pa rin yung kaso, hindi mapuputol, masususpend yung kaso dahil nagpalit yung mga umuupo doon because it is the office which acts. It's the House of Representatives which acts. Nagpapalit lang yung member. Parang yung RTC, nagpalit yung judge, nag-retire, RTC pa rin yun. So yung order ng dating RTC, nagpalit yung judge, ganun pa rin, valid pa rin yun. Ganun din yun. So yung kino-command na ibalik doon, pag-aralan nyo ulit kung itutuloy nyo ba itong articles of impeachment nyo, blah blah blah. I don't think it has any legal basis. Kasi wala yan sa Constitution at wala sa Senate Rules of Impeachment which was passed during the time when Pimentel, Coco Pimentel was the Senate President. Ayun. So, pag yan dinismiss, I'm sure darating yan sa Supreme Court. makakarating yan sa Supreme. And I'm very sure the Supreme Court would rule in favor of proceeding with the trial because it is very clear in the Constitution. Proceed. No? Forthwith. Forthwith. Yun nga yung 14 hindi na maintindihan eh. Naintindihan nila yun, intellectual Bakit daw hindi daw sinabi immediately eh? Bakit kung gusto immediately, bakit daw hindi ginamit yung immediately? Ganito lang yan. Ang Bakit Constitution 14 pa? ang Constitution natin ay enough yan para maintindihan ng common tao. Because ang Constitution is the Constitution of the Filipinos. So, ang language dyan, they made it in such a way na maiintindihan ng tao, common tao. So, lahat ng word dyan should be interpreted or read in its common meaning. So, maraming ang interview ng mga college students, high school students, ano ho bang din nyo sa forthwith? Agad-agad. I mean, kung yung mga high school, college students, yun ang alam nila kasi yun ang ordinary meaning. So, words in the Constitution should be read or interpreted in its layman's meaning. Yun nga, ininterpreta ayon sa kagustuhan nilang kasi nga bakit naman daw hindi sinabing immediately?
kung ano, kung hindi lang gusto. Kasi mahilig sila ng Forthwith mga naman daw. ganyan-ganyan. Tulad nung The Foregoing. Oh, sa Tagalog, Ganun. sige, agad-agad sa Tagalog. Ano sa English ang agad-agad? Saka Immediately. yung, di ba, ito attorney di ba, yung Senate will sit as Impeachment senator or impeachment court, and the senators will be sitting as Senator judges. Oh. Yes, Senator but they are not regular judges. They are not lawyers. They are not trained to be judge. They don't how to appreciate evidence. Kaya ang Yes. tawag sa kanila, court sui generis. Mhm. One of its kind. Kaya yung mga technicalities do not apply kasi hindi naman alam ng mga judges ano yung mga technicalities. So simple lang, just read the Constitution ko. Anong sinasabi ng Constitution, yun ang Kaya nga, susundin. pero kung sila ay senator judges, no, 'di ba, yung judge hindi siya nag-motion. Hindi! Di ba? Hindi pwede kasi ikaw yung judge, ikaw ang magdi-decide. So ikaw sabi, I move to take a bath. Okay. Granted, I will take a bath. Kasi ikaw lang mag-decide Oo, di ba? ikaw magdi-decide. Hindi talaga pwede yon. Kasi what do you expect naman from Bato? He is the goat of his batch in the PMA. Alam niyo ba yung goat lowest grade Mm. when he graduated na? Pero pinayagan kasi ni Chis Escudero as Senate President yung motion tinanggap Alam mo niya. yan si Chis, hindi yan bobo. May ibang Oo. ibang ano yan. May ibang agenda. May ibang agenda yan kasi hindi yan bobo. Mm. Hindi talaga siya bobo. Yung natignan namin to, ang agenda ito ay 28 election Kasi yung posisyonan ang posisyonan po para sa sa presidential election, nagsisimula yan sa midterm election. So ngayon, dahil hindi man siya hindi man siya tumakbo nung midterm, pero titignan yung resulta. Nung makita na resulta na medyo pero kasi may ibang factor naman doon, natalo yung alyansa sa Mindanao. So parang ayaw lang i-offend. Natalo ba talaga? Hindi nangampanya ang alyansa sa Mindanao Ganun ba? Kaya hindi ganun kaganda yung resulta. Well, Ano lang, natalo sa senatorial, senatorial. pero yung local, panalo sila. Local, panalo local. Panalo sila. Panalo local. Pero kasi senatorial, hindi nangampanya ang senatorial ticket dun sa Kaya ang tanga Mindanao. yung kanilang campaign manager Kaya yun, doon siya tumitingin na baka matalo sila doon. Kaya ayaw i-offend yung Mindanao voters. Magbabago yan. Unti na nga nagbabago ngayon Magbabago yan. Kasi naka-implement siya talaga sigurado doon yung yung pagkakahuli kaya Yung timing. timing Sympathy. Yung sympathy Pero- Pero ngayon, di ba may merong survey Na- na 88% of Filipinos want him to be prosecuted by ICC. That is the SWS survey and Okta or SWS. And then the other one is with Pulse Asia 78. Mataas pareho. Accepted na ng mga tao. Tagap ng mga tao. Na dapat siyang litisin. Mataas pa kasi emotion nung nung pagkakahuli hanggang sa Eh, Kasi Eto. ang daming trolls, ang Oo. Kaya nga. daming keyboard Eh, ngayon, warriors na mga nag-sink in fake na. naman yan, mga fake yan. Fake Alam, account yan. ito totoo lang kasi nung nag-declare si dating Pangulong Duterte, natatakbo siya nung November 2015 sa Davao. Kami po yung nag-cover noon. Ang statement niya sa amin ito, ako nandun mismo kaya ko mag-testify dito. Kaya ko patunayan to. Ang statement sa amin nung tumakbo siya, nung nag-declare siya, magtayo kayo ng maraming punerarya. Marami kong papatayin. Yeah. Alam naman sa Davao yan, taga Davao ako. Yun ang statement talaga ni dating Pangulong Duterte. Saka yun nga, ang mali niya, marami siyang interviews, marami siyang Yes. press conferences na inaamin niya na Oh, siya marami. pumatay. Pero yun Yung kasi ginagamit ngayon ng na ICC as evidence. Yung mga interview na pero yun yun. nga kasi dahil syempre nung panahon kasi panahon ni dating Pangulong Aquino, marami yung yung mga naging biktima ng maraming biktima ng violence related sa drug. Are you sure about that? Na drugs? Yun yung sinasabi. Meron ba tayong ganyang talagang Yun yung official mga statistics na- sinasabi dati sa mga balita, no? Kaya naging naging tinanggap ng tao na sige, dapat patayin yung mga Pero diba, ang sabi naman ng PDEA sa Quad, yung statistics na pinesent ni Digong, yung 3 million na drug addicts. addict, sabi niya, wala kami ganyang detalye. Wala kami Yun nga ganyang data Oh. So, fabricated yung data na yun Yes, I believe so. Sabi ng PDEA
I believe so. Maski yung mga numbers na yun, wala, hindi naman sa amin ang galing yan eh. Ang nagkakapagtaka lang, nung time ni Digong, hindi sila sasalita. Mm. Na yung mga data pinapresent sa publika noon ay hindi totoo. Ngayon ang sasabi na hindi naman sa amin galing yan eh. Pati yung yung pinanggalingan ng Matrix, sabi hindi man sa amin galing yan eh. Oo. Diba? At yun, they testified on record during the Quad Committee hearing na hindi totoo yun. Kaya kayo sabi mo na yung yung election, resultant election naka-apekto lang yung timing ng pagkahuli kay dating Pangulong Duterte. Ngayon nagda-die down na yung ganung sentimento. Hindi mo naman kasi makokontrol yan kailan huhuli. Lumabas yung warrant of arrest eh. Nagda-die down na ngayon. Hindi naman madiktahan yung ICC kung kailan nila ilalabas. Kaya yung bilang ng mamamayang Pilipino na gustong ituloy yung yung impeachment ni Overwhelming talaga. overwhelming. Mataas din, oo. At gustong naghihintay yung tao ng sa next move ng Senado na kung kailan sisimulan. In fact, si Cheese Escudero ngayon sa tweet ng social media, he is the most hated political figure sa Pilipinas. Yes, right now, oo. Political suicide yung gagawin niya kapag baka tayo nasanay tayo dati na pag people power ang pinapatalsik ng tao presidente, baka ito mangyari yung Senado patalsikin dito pagka kung kasi yung nga sabi, di ba, si Cheese Escudero na yung most hated pag tinuloy po nila yan kasi yung malaking bilang ng mamamayang Pilipino ang gusto ituloy impeachment. At saka yung Ituloy mag-trial lang. most organized groups ngayon ang gusto ang nananawagan ng Imagine. trial. Kaliwa, Catholic Church, Mhm. Philconsa, may mga malaking hawak na educators, mga law groups, Law schools. law My schools, God, lahat ng law schools. kasi yan sila ang nakakaalam ng batas. Halos lahat na ng law schools. UP, Ateneo de Davao, Ateneo de Manila, lahat ng Ateneo, UST, Adamson, pinagdidirihan yung San ginawa Beda, nila ng lahat ng law schools. yung Hindi pa siya Diba? maniniwala doon. at Yan lahat yung yan, mga experts sa batas. pag nag-organize yan Oo. ng people power, lalabas yung mga supporters niyan. Oo, wala pa ngayon. Kasi ngayon, sige, pa lang sige, sinabi nyo, ganito pag-ibigan pa kayo. Kasi dahil syempre ang May opening transition ang opening ng next Congress sa July 20, July 20 28 ba? Yung 27, Ah. yung SONA. Yun ang opening di ba? Fourth Monday of the month. Ayun 28 nga. 28. So, yun yung pinag-ibigyan sila dyan. Pero pagdating ng July 28 at walang nangyari, at dismiss nila. Ngayon yung diba, nag-snowball ngayon yung panawagan na na palitan yung Senate presidency ngayon. Medyo nakakakuha ng simpatya si Senator Tito Soto na papalikin siya as Senate President. Well, iba talaga pag veteran. Mm-hmm. Kasi inaaral na nila yung mga previous proceedings yung mga nangyari in the past sa impeachment proceedings. Tsaka nauna kasi yung politika yung political ambition Nagkamali ng basa sila sa nung resulta ng May 9 Tingin nila tawag ito lame duck na tong lame duck yung administrasyon ni Marcos for the next 3 years ngayon nare-reverse na ulit yung yung sitwasyon. Tumataas na ngayon ang public sympathy ni BBM, humihina lalo yung yung kasi naman yung mga pronouncement naman, yung mga recent pronouncement ni VP Sara, parang 'di ba, parang nagwawala na lang Pero mo, wala siyang ginagawang trabaho. Ano ba sabi niya attorney, 'di ba, yung photo ops daw, 'di ba? Exactly, natawa ako hindi trabaho ng presidente ang photo op. Hindi niya trabaho, pero kailangan ipakita niya sa mga tao na siya ay nagtatrabaho. And ang purpose ng photo op. And lumabas din yung photo ops ng tatay niya. Ito yung photo op Yung droga kasi under the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pagtapos mo na presenta sa korte as ebidensya, susunugin yan, sisirain.
Pero yung mga high-end vehicles, mga SUVs, Mhm. mga Oo. Porsche, mga ganon, ang sabi ng batas na sa Customs Modernization and Tariff Act, pag yan ay pwede bang pakinabangan, yan ay dapat ibenta Auction. sa auction. Mhm. Eto si Duterte, Sinira. ang ginawa niya, pinasira niya yung BMW Porsche na pwede mo namang ibenta ng 50 million, 100 Yun million nga eh. Oo. sa Ilan ano. sa 30 yata yun. Yun ang illegal. Kasi nasa batas na ibebenta yan. Nasa- Sa auction oo. siya, illegal. Nag-photo op din siya. Kung ilang beses siya pumunta Oo. sa customs na andun ako, napanood ko siya. Illegal yung ginawa niyang pag-destroy ng mga sasakyan na yan. Bakit niya pinadestroy? Kasi yung importer may-ari, kakumpetensya ng anak niya sa pagiging importer. Ito tanda ko to Noong 2008 or 2009, naimbestigahan niya nasa Kongreso si Pulong Duterte doon sa sa smuggling ng mga sasakyan sa Cagayan and Davao. Yun, Ah, yun ang illegal. Yung sirain mo yung mga brand new na. Oo, kasi diba sa Dapat batas, yun yung auction kasi kikita pa yun ng hundreds of millions. kapag hindi naman illegal pag hindi naman illegal items, Yes. pwedeng i-auction Yes, i-auction. o i-donate. tapos, Oo, Diba? or i-donate. I-donate. Yes. ayan na, pronouncement niya ni BP Saray sa photo ops. Meron pa siyang din na yung sa utang. Utang daw ng utang ang gobyerno ni Marcos, saan napupunta ang pera. Pero nung nilabas naman yung figures, ang pinakamalaking inutang po ay yung tatay niya din. Oo, tapos 7.4 trillion po ang nautang ng tatay niya. Mahigit doble Sa nautang. sa nautang ng mga nakaraang presidente. Kasama si GMA, si Noynoy Aquino, si Erap, si Ramos, Cory. Kahit yung matandang Marcos, Oo. di ba? Pinagsama-sama na, pero mahigit doble pa ang nautang ng tatay niya. yeah, sabi, ginamit daw yun sa pandemic. Ito yung mga kwento sa akin. Ina-announce nila magkano yung ayuda daw para sa mga pandemic, 5,000, 6,000. Nakakarating lang talaga sa tao, 1,000. Sa amin nga, meron reklamo, 800 Baka ganun din yung 4-piece na sinasabi mo para sa estudyante. Tsaka po Baka yan, hindi rin nakakarating sa estudyante. pati po yung face mask. Oh. Di ba? Yung face shield. yung face shield na 300 pesos ang isang piraso. Sinupply na Parmali, na pag-aari ni Michael Yang. Saka yung laptop. Laptop. Saka yung mga Laptop, mo, ang bumili ng laptop, ang supply ng laptop, construction company. laptop, saka yung mga tablets ng... At pati yung mga bakuna, ang daming pinagbili bakuna, ang daming nasira. Yes. Ang daming nasirang bakuna. Ang dami. Oo. True. Kaya nga hanggang tayo yung vaccine natin hanggang hanggang 4, di ba? Na Nakailan ka? 2 lang daw nag-booster kasi hindi kailangan yun Ako nakatatlo. Tatlo. Ako 2 lang ako nag-booster. Pero yun nga, di ba? Kaya ang epekto niyan, nung kakasalita ni BP Sara, bumagsak yung rating niya at nakabawi yung yung Marcos administration, tumatas ang rating. Kaya naman mataas Kasi ang rating bumabalik sa kanya niya. salita niya. Kasi marami siyang trolls at mga keyboard warriors na puro fake accounts yan. Malakas sila sa social media. Ngayon halos social media na ang nangingibabaw. Hindi na yung ito na. Anyway, paubos na ang ating oras, no? Ito, basahin mo natin si PDG Rice. Good afternoon to the panel. Good afternoon, Ma'am Des. Sino yan? Hi, PD! Yeah! Balik pangalan niya, pero mababasa ko to. Romel Francisco. Good afternoon, Ma'am Des. Congratulations to your new show. Oh. Si Abol Kali. Good afternoon, Ma'am Des. Watching from Davao. Ang dami mo talaga, Tayo ng fans club mo. Parang Good afternoon, Abol. Good afternoon, si PD. PDG Rice. Ayan. Ayan, si Ma'am Elsa Juneda is watching. Melvin Ancheta. No. Baka may batiin pa kayo. Attorney, may babatiin ka pa? Wala na yata, binati ko na yung mga best friends ko at saka yung mga galing na collectors. Oo.
Huwag kayong magkasawa sumabaybay dito. Meron pa ayun, sabi nga may column pa si Attorney Des, no, sa Daily Chronicle. At makakasama rin natin sa diba, sa every Tuesday sa kabilang programa. kabilang Yes. stasyon. Kabilang At abangan nyo lang ang mga magiging accomplishments of our new commissioner. Kasi very level-headed siya. Trabaho. Kaya nga nung pagpalit niya tapos pag mga pronouncement niya parang sabi ko at least sabi ko kasi dati pasensya na attorney na pipiti ko yung Bureau of Customs dati. Pero sabi ko under Commissioner Ariel's watch mukhang in good hands to. Yeah, I expect it ng ganun. At sana I'm very optimistic na tuloy-tuloy sana ni Commissioner ni Pomoceno yung digitalization ng customs. oh yes. Kasi maraming mga tools ngayon, mga applications na developed locally na could eliminate some of the problems ng Bureau of Customs. Lalong-lalo sa revenue collection. Masystematize, no? At ayan, mga katambay, mga ka-Chronicle on Air. Yan. Gusto kong i-congratulate pala yung mga bagong deputy commissioners. Our deputy commissioner for intelligence group, si Romy Rosales. Romy, kumpare ko yan si Romy. Dating collector ng MICP. Yes, and a new deputy commissioner ng assessment operations group, si Agaton Ubero, na dating assistant secretary ng DTI. Si DepCom Ubero was already DepCom during the time of Pinoy. Noynoy, no? Noynoy, DepCom na siya ng AOCG. So balikbayan lang siya diyan sa pwesto niya. So may bago pa si DepCom General Batan, PNPA graduate. Congratulations, no? Ayun, mga Sino bagong ngayon sa ESS, si Tagubad, Tibayan pa rin. Tibayan pa rin acting director. Si General Batan, deputy commissioner siya for enforcement group. Okay. Paano mga katambay ba? Kasi dati po tambayan yung ating So ano na pag-title natin ngayon? Chronicle on Air. Chronicle on Air. Okay, mga Bisaya, Chronicle na mikaroon. Chronicle. Chronicle on Air. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. Kahit maulan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado dito lang sa DWBL 1242. Maraming salamat po. Magandang hapon, mga ka-Chronicle. Okay.